Sa mga ayaw kumain ng bangus dahil matinik daw, heto at gagawan natin ng paraan. Makakakain na kayo ng bangus na walang tinik. Heto nga, magluluto nga tayo ng sisig bangus. Meron nga ako ditong boneless bangus. Ako nga lang po pala ang nag-boneless dyan, kaya nga hindi ko pa alam kung natanggal ko nga lahat. Pinupunasan ko na nga lang ng tissue yung kanyang excess water. Kaya daw po matalamsik ang bangus kapag piniprito ay dahil sa kanyang tubig. Pero kayang-kaya nga natin gawa ng paraan yan, mga bebekwa. Nang para hindi ka matalamsik yung piniprito mong bangus ay kailangan lagyan mo ng cornstarch or harina. At dyan nga sa mga puntong yan, mga bebe ko, ay magpapainit na nga tayo ng kawali. Pag napainit na nga natin yung kawali, ay saka naman natin lalagyan nga ng mantika. Syempre, bago natin iprito itong ating bangus, kailangan mainit na mainit yung mantika. Nang para hindi daw dumikit nga yung bangus dito sa ating kawali. Iprito nga lang ho natin mabuti itong ating bangus hanggang sa ito nga ay mag golden brown. At pagka nag golden brown na nga yung kabilang side, mga bebe ko, ay flip over nga lang po natin ito nang para maluto naman yung kabilang side. Habang binabaliktad ko nga dyan yung ating bangus ay natanggal nga yung kanyang buntot. Nakalimutan ko nga alalayan ng tong habang ito nga ay aking binabaliktad. Kaya hayal natanggal nga yung kanyang buntot. Pero ganun pa man, mga bebe ko, ay ipiprito ko pa rin itong kanyang buntot. At dahil may gagawin tayo dyan maya maya. At nung nag-brown na nga lahat itong parte ng ating bangus ay binaliktad ko nga ulit ito. Dahil hindi pa nga akong kontento sa kanyang pagkakaprito. Kaya naman nung naprito na nga ay hinango ko na nga agad ito. At itinransfer ko na nga po ito sa isang lagayan at ito nga ay ating papalamigin. Pagkalipas nga ng ilang minuto ng ating pagpapalamig nga dito sa ating piniritong bangus ay hihimayin nga natin ito. Dahil ako lang naman ang nag-boneless dito sa ating bangus, mga bebe ko, kaya naman may natira-tira pang tinik na maliliit. Kaya naman hinimay-himay ko na nga ito at pinagtatanggal ko nga yung maliliit na tinik. Kaya naman sinasabi ko nga sa inyo, mga bebe ko, pag ito nga inyong niluto ay subo na lang kayo ng subo. Hindi nyo na tanggalan pa ng tinik habang kayo nga ay kumakain. At nung nahimay-himay ko na nga itong ating bangus, mga bebe ko, ay nagsalang na nga ako ng ibang kawali. Dito nga ay naglagay nga lang po pala ako ng butter. Butter na nga lang po itong ating panggigisa nga dito sa ating sibuyas, bawang at luya. Opo, tama po kayo. Naglagay nga ako ng luya dito sa ating sisig bangus. Kaya naman igigisa nga natin mabuti yung bawang, sibuyas at luya. At pagkatapos nga nun, isusunod na nga natin ilagay itong ang sili at itong ang puting sibuyas. Mas masarap nga ang sisig bangus, mga bebe ko, kapag maraming ang sibuyas. Igisa nga lang ho natin mabuti itong ating sili, mga bebe ko. Maya-maya nga ilalagay na nga natin yung nahimay-himay nating bangus kanina. Napakasarap nga nitong ating sisig bangus for today's video. Iginigisa kong pangalan dyan sa mga oras na yan ay natatakam na. Kaya naman ang sumunod ko na ang ginawa dyan, mga bebe ko, ay naglagay na nga lang po pala ako ng rekado. Naglagay na nga lang po pala ako ng konting paminta at naglagay nga rin po pala ako ng seasoning. Itong seasoning na nga po pala na to ang magpapasarap nga dito sa ating sisig bangus. Kung wala naman po kayong seasoning, mga bebe ko, ay pwede naman pong gamitin ang toyo. At maya-maya nga nung medyo okay na nga ay nakulangan nga ako dito sa ating sisig bangus. Kaya naman naglagay na nga lang po pala ako ng giniling dyan na nakalata. Nang para naman hindi tayo mabitin pag tayo nga ay kumain ng sisig bangus. At nung medyo okay na nga yung giniling na ating inilagay, mga bebe ko, ay saka ko naman nga nilagyan ng mayonnaise. Halu-haluin nga lang po natin mabuti, mga bebe ko, hanggang sa maluto nga yung mayonnaise na ating inilagay. At maya-maya nga ng konti, mga bebe ko, ay transfer na nga natin ito sa balat ng bangus. O diba? Kaya nga hindi ko nga yan tinapon kanina at magagamit pa natin. Saka ko naman ho ito ibinalik nga dito sa ating kawali. At dahil wala nga po tayong sizzling plate, kaya yan na lang kawali ang ating gagamitin. Ito nga po pala yung tinatawag nilang no sizzling plate sisig bangus. O diba? At naghulma na nga ako dyan ng pabilog sa gitna at saka ko naman nga nilagyan ng itlog. Diba? Hindi kumpleto ang sisig pag wala ngang itlog. Saka ko naman po ito tinakpan ng mga ilang minuto nang para maluto nga yung itlog. O diba? Napakasarap nga nitong ating nilulutong sisig bangus for today's video. Sigurado ko, mga bebe ko, kapag kayo nga ay magluluto ng ganito sa inyong mga bahay-bahay, yung mga ayaw sa bangus ay mapapakain nyo ng dinaoras. Samahan mo pa nga ng paglalagay ng cheese sa ibabaw. At syempre, pagkalipas nga ng ilang minuto ay luto na nga itong ating sisig bangus. Ayan na nga't nilagay ko na nga yung buntot nga na naputol kanina. Nang para naman masabing sisig bangus talaga. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay luto na nga itong ating cheesy sisig bangus. At yan lamang po ang aking for today's video, mga bebe ko. God bless. Bye!